Isang mainit na summer po sa inyong lahat. Ayan, happy summer. Kaya napakainit guys ng panahon ay welcome back to my channel again, Hilda Chavez Evio po. At today guys ay dahil ayaw namin lumabas sa sobrang init, talagang nag-i-stay na lang kami dito sa bahay, ay gagawa na lang ako ng banana con yelo. Isang malamig na pagkain or pwede rin inumin na pwedeng pagsalu-saluhan ngayong kainitan ng summer. So ayan guys, eto ang aking mga sangkap. Papakita ko sa inyo guys kung ano-ano siya dahil 4 na klase lamang ang aking gagawing sangkap dito. Ito ang aking mga sangkap guys. So ayan guys, eto ang mga sangkap na gagamitin ko syempre sa aking banana con yelo. Syempre meron akong sago. Hilaw pa ito guys. Ako na lang ang magbo-boil nito para sure akong malinis yung aking sago. Hindi ako bumili ng luto na. At meron ako syempre ang saging na saba. Ayan. Katamtamang hinog lang guys. Huwag naman yung super hilaw. At syempre ang aking brown sugar. Ayan. Pwede rin naman guys ang white. Depende sa inyo kung anong klaseng sugar ang gusto ninyong gamitin. At syempre ang aking evaporated milk. Ayan. Bahala na rin kayo sa brand na gusto ninyong gamitin. So, magbo-boil muna ako guys ng sago. Ayan, pakuluin ko muna itong tubig ko guys para after na kumulo na niya ay saka ko ibubuhos yung aking mga sagong maliliit. Maliliit nga pala itong sago na binili ko guys. At kung gusto niyo namang medyo malalaki sa inyo, nasa sa inyo na yon. Depende sa inyo kung anong gusto ninyong klase ng sago ang gagamitin. Pwede rin kayong bumili sa palengke ng luto na. Kaya lang ako talaga hilaw ang aking binili para ako mismo ang magbo-boil. So ayan, kumukulo na siya. Yan, ibuhos ko lamang itong aking sago. Konti lang ang aking gagawin muna. Kasi isang piling lang naman yung aking banana para hindi masira yung aking sago. At pangit naman kapag nai-stuck sa ref ang sago. Kaya every time nagagamit ako, magpapakulo na lang ako or magluluto ako ng sago. So ayan. Hintayin ko lang ito ng mga ilang minuto guys. Mapapansin naman kung luto na siya. Titingnan-tingnan ko na lang. Kasi wala talagang exact time kung gaano katagal siyang lutuin. Basta hinahalo-halo lang at mapapansin nyo na lang kung luto na siya. Wala na siyang white sa gitna at parang transparent na siya. So ayan. So takpan ko lang muna ito guys para hintayin ko ng ilang minuto. And then, ayan, after minutes, eto na siya guys, medyo naluluto na siya. Ayan, kung napapansin nyo guys, nawawala na yung kanyang white color at nagiging transparent na siya. Ayan. Dahan-dahang apoy lang ang ginawa ko rito para hindi naman siya mabigla. Madali lang naman magluto ng ganito guys. Siyempre yung malalaking sago medyo matagal ang pakulo ng konti kasi malalaki siya. Ito kasi maliliit lang. So ayan, malapit nang maluto ito. Yan. Patayin ko na guys yung apoy kasi luto na siya. At ito ay papalamigin ko na lang din dito mismo sa aking kaserola. Yan. Takpan ko lang guys para hindi naman madumihan. So ayan, after ng ilang minuto rin, actually mga ilang oras ko itong papalamigin. Ayan, mausok-usok pa siya. Pagka medyo malamig na itong konti guys, ilalagay ko muna sa ref para mas lumamig siya ng tuluyan. Ayan. Sinala ko muna syempre para mawala yung kanyang excess water para hindi siya ganong mababad sa tubig. Kasi kapag may tubig,
maglalabsa na. Hugasan ko muna ng konti guys para maghiwa-hiwalay siya, hindi siya magdikit-dikit. Siyempre running water ang gagamitin ko. Kasi pag hindi nyo ito hinugasan guys, tapos inilagay nyo na lang sa ref, pag lumamig siya, dikit-dikit siya. Pangit siya, hindi masyadong magandang gamitin. Kaya ang technique, hugasan nyo kapag luto na. Bago nyo ilagay sa ref at palamigin. So, ayan. Ngayon naman ay magbabalat ako ng saging. Nilagay ko muna yung aking sago sa ref para lumamig. Ito naman ang isusunod ko at gagawin ko siyang minatamis. Lulutuin ko rin ito guys sa sugar para maging minatamis siya. Napaka-healthy nito guys. Pwedeng ipakain sa mga bisita, pag may okasyon kayo, pag sasalo-salo, barkada, family, o may birthday, pwede siyang panghimagas. Talagang masarap. Kasi biruin mo, banana na siya, nakakabusog. Siyempre, piliin nyo guys yung saging na maganda. Kasi minsan, kapag ganitong saba, hindi maganda yung laman niya. Meron siyang mga matitigas na bahagi sa loob. Kaya piliin nyo yung maganda kapag bibili kayo. Medyo mahal ang saba dito sa amin. Sa inyo ba guys, magkano ang kilo ng saba? Kasi dito sa amin, sa palengke, 55 ang kilo. Tapos yung mga naka-tricycle na naglilibot-libot, 85. So ayan guys, pakulo lang ako ng tubig ulit. Tansyahin ko lang ang aking tubig. Tansyahan lang ito guys. Wala namang exact na sukat. Depende sa dami ng inyong lulutuin. Ito meron akong 1 cup na brown sugar. Pwede rin yung minatamis na bao. Mas masarap sana yung ganun. So ayan guys, tutunawin ko lang itong sugar. Tapos ilalagay ko na yung bananas. Para kumulo na siya at lumapot ng konti. Pag malapot na siya ng konti at luto na rin yung saging, yun okay na yun. Huwag naman tuyong-tuyo. Kailangan may konting syrup na matira. At yung sugar nyo guys, bahala na kayong magtansya kung gusto nyo ng super tamis. Kasi ako nilimit ko lang. Hindi masyadong matamis ang gusto ko. Kasi yung saging matamis na siya. Kung pwede nga wag na lang sanang lagyan ng sugar, hindi ko nalalagyan. Kaya lang, pangit naman din. Kaya, nilagyan ko na lang. Yan, lagay ko lang itong mga saging guys. At para matakpan ko siya hanggang sa maluto siya. Tamang apoy lang ang ginawa ko. Hindi naman yung super na malakas para hindi masunog. Mabibigla kasing pagkaluto. Ayan. Takpan ko lang guys. Mga ilang minuto luto na to. Ayan. Kumukulo na siya. At syempre, para mabango siya, lalagyan ko siya ng konting vanilla flavor. At kung meron kayong banana flavor guys, mas maganda yon. Kaya lang ako wala. Etong meron ako vanilla. Kaya ito na lang ilalagay ko. Takpan ko lang ulit.
Mga ilang minuto lang naman din ito. Mabilis lang naman lutuin. So, ayan. Medyo natutuyo na siya. Kung napapansin nyo, lumalapot na ng konti yung kanyang sabaw. Ayan, haluin ko lang ng konti para makita ko kung baka nagtututong yung ilalim, pero hindi naman. Konting kulo pa to, mga maya-maya ng konti. Konti pa para okay na siya. Ayan, takpan ko lang muna siguro ulit para So, ayan guys, eto na lahat ang mga sangkap na ihanda ko para sa aking banana con yelo. So, andito na ang aking minatamis na saging. Pinalamig ko na siya. At ang aking sago na maliliit na pinalamig ko na rin. At syempre, ang aking evap milk. So, bali, 3 sangkap lang naman ang gagamitin ko dito para sa napakainit na summer. Talagang masarap ito guys. Para kainin at pampalamig. At syempre, meron akong ice at ang aking bowl. So, ayan, ko-combine ko na guys para maumpisahan ng makain. Ayan, maglalagay lamang ako ng kahit 2 lang muna na sweet bananas. Ayan, medyo malapot na yung syrup nito guys kasi pinalapot ko talaga. Para medyo masarap siya. May konti siyang sabaw. Ayan. At lalagyan ko siya ng sago. Yung pagtitimpla guys, nasa sa inyo kung gusto nyong damihan o konti lang. Nasa sa inyo yung dami ng inyong kakainin. Ayan. Ganito lamang kasi ako lang munang kakain. At syempre, lalagyan ko na ng evap. At lalagyan ko syempre ng ice. Ito yung papasarap dahil malamig. Ayan, tamang-tama ito ngayong summer talaga. At ayan, eto, ganito na, ready to eat na siya guys. Ayan, hintayin ko na lang na medyo matunaw yung ice para mas malamig siya. At the same time, para siyang halo-halo dahil masabaw talaga siya. At malamig siya. Basta yung mga sangkap ninyo guys, palamigin nyo muna. Para mas masarap kapag pinaghalo-halo nyo na siya. So ayan, it's time na para kumain. So, ayan guys, eto, oras na para kainin ko syempre yung aking ginawa. At talaga naman napaka-refreshing guys. Talagang kahit mainit ang ulo mo lalamig ng konti kapag ganito yung kakainin mo sa kainitan ng summer. So, ayan, try nyo na, gawin nyo na at dahil 4 na sangkap lang naman, hindi naman sobrang gastos at napakamura lang naman nito at masustansya pa. Kahit mga bata ay pwede. Kahit gumawa kayo ng marami or nasa sa inyo kung gaano karaming kakain, pwedeng pantinda at pwede kayong gumamit ng ibang klaseng prutas or mais. Pwede guys, diskartehan nyo na lang kung anong mga ihahalo nyo pa. Kanya-kanyang diskarte guys kung paano mo magpalamig ngayong summer. Kaya ayan, maraming salamat guys sa inyong panunood. At sana ay naibahagi ko ang konting kaalaman na mayroon din naman ako na makakatulong din, makaka-benefit din naman sa karamihan. So, ayan, salamat po at God bless everyone. Mag-ingat po tayo ngayong summer at lalo na dun sa may mga karamdaman, yung ating mga elders at yung ating mga anak, yung mga maliliit na bata, ay pag-ingatan po natin sa mga ganitong klase ng panahon na hindi na po natin kayang kontrolin ang init ng panahon. So, ayan guys, thank you very much sa lahat ng sumusupport and God bless everyone. Happy summer po uli sa inyo. Bye!